Hi sir, magandang hapon po. Sa inyo ng Jeremy Sir. Sir, this morning po nakausap po namin yung mga pamilya ng mga nawawala sa Puno. At sila po ay nagkumpirma na naghahanap po sila ng reklamo dito po sa Department of Justice. Ano po yung hinahin nila at laban po kanina? Actually, hindi ako kasama sa tumatanggap ng mga complaint. But syempre, sila ang families na involved dito dahil mga anak nila siguro o kapatid nila o asawa, mga nawawala. Kaya natural lang sila maghahain ng kaso. And ang family dyan, kidnapping, murder, well, it's for us to appreciate pa lang sa mga affidavits na pagdalahin din nila rito. So it's really up to the prosecution power to determine kung ano ang tamang gawin sa bawat reklamo na final dito ngayong araw. Sir, ito na po ba yung resulta ng ating pong case with the PNPCI? This is part of it. Kasi ongoing naman yung ibang efforts natin. Whole of government naman yung approach natin. Nakakuha ka na, te? At humingi tayo ng tulong sa iba't ibang branches ng government. Meron pa naka-standby to now. Kaya lang, syempre, ang asalang yun talaga na very busy, which we appreciate talaga. Napasalamat kami sa Coast Guard. Kasi malaking bagay na they do the technical dives. Kasi napakahirap na gawain yan. It's not easy to be doing what they're doing. Diving in fresh water na gano'ng kalalim. Sir, in interviews po this morning with the families, ang sinabi po nila, sila po ay nag-file ng reklamo multiple murder and serious illegal detention and other complaints against the businessman Charlie Atocam and other associates. Ano po yung alam niyo? Well, meron namang witness who testifies to the fact that that person was involved in the commission of these crimes as the mastermind and as the head of the criminal organization. So basically, we take it from that. The witness has already given us a lot of information about nabigyan niya tayo ng informasyon tungkol sa mga pangyayari at kung paano ginagawa ang nangyayari at kung sino-sino ang mga naroon sa paisala sa mga krimen na naganap laban sa mga sabongerong nawawala. At mahalaga dito ay magkaroon po ng paglilitis pagdating ng panahon para naman magkaroon ng katahimikan ng lahat, isipin natin lahat mga Pilipino. Kasi nga, kung hindi natin aalamin hindi natin gagawin ang dapat gawin dito, ano na lang tayo? Tayo ba'y agito na lang ng pera? At tayo ba'y ang buhay ba natin ay nakasalalay lang sa may pera, sa kung sino mamimili, kung sino mabubuhay, sino mamamatay? Hindi naman tayo dapat gano'n. Kaya nga, as a responsible society, our legal system will not allow this kind of involvement of people in such a heinous crime. Sir, the Department of Justice nag-lead po ng investigation na ito. Pero ano po yung maaasahan naman po ng mga respondents pag-grant na nila dito sa investigation? Ano ang aasahan nila? Ng mga respondents, sir. Fair naman tayo eh. Hindi naman tayo we do not condemn without listening. Ang mahalaga due process, di ba? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Life, liberty, or property. May mga John Doe and Jane Doe, it is for us to fill in the blanks pa. Meron pa tayong kailangan i-ascertain among these John Does and Jane Does, yung ibang role nila. Kaya lang, it's just right that the Department of Justice probably starts sifting through the statements made by the witnesses and the complainants on kung ano talaga ang dapat mangyari dito. Kaya mahaba proseso ito. Sabi ko nga, katulad nung ginagawa ngayon ng technical dives para i-recover yung mga remains, as pointed out by Dondon or Totoy, ay kailangan talaga
Matyaga lang tayo dito. Proseso to. So it will take a long time. Hindi to overnight. Kasi may mga tao gusto, may DNA test na ba? Meron na bang ganito? Meron na bang ganyan? Hindi po, mahabang proseso po ito. Tsatsagain natin to hanggang matapos ko lahat. Sir, dito po sa complaint ko na sila ng mga pamilya, kasama na po dito yung pinabas ng reactivated bookies for dito ng Badlonga. Siyempre, yun ang yung nabigat na statement talaga ng nakakaalam. Minsan na kasi magkaroon tayo ng witness na highly placed. Highly placed, ano pa tawag dito? Ano pa sabi dito? Embedded sa criminal organization. So, very rare to. I think it's the first time in Philippine history that we have something like this. Na meron talagang whistleblower sa acts ng isang criminal organization. And I think that we should appreciate the fact that he's coming out bravely to do this. Napakahalaga ng kanyang pagtulong sa atin dito. Sir, balikan ko lang po. Doon po sa investigation natin at doon po sa mga reklamo na ano po specifically, mga naging participasyon nito nga po si Mr. Siya yung ano yan eh. Siya ang may-ari ng, siya ang main player sa Isabong eh. Siya ang main player dyan, siya ang amo ni Totoy, Dondon. Pera niya pinababayad para sa trabaho na ginagawa ng mga kontraktor na pulis. Kaya ang mahalaga talaga dito ay malitis to. Hearing trial talaga ang mahalaga dito. Magkaroon ng trial to on the merits. Kasi nga, kahit sa kasaysayan ng ibang bansa, pa-criminal organization, napakahirap po ipatunayan ang mga krimen na ginawa at ginanap na lalo-lalo na pag pinag-uusapan natin yung number 1 sa organization. Kaya ang mahalaga talaga ay we make the most of the testimony of Don Don. Sabi ko nga, madalang yung ganito, highly placed source, embedded. Saka talaga malalim ang involvement na lumabas para sabihin ang lahat. Very rare ito. It's an opportunity to ano dito eh, the Philippine justice system is on trial here. Kailangan dito talaga tibayan natin ang ating mga loob at hindi tayo magpapatinag. So ano man na, sa ano man na pwede nyo lang gawing hamon dito. Sa gaya niyan, maraming gustong galuhin na storya, maraming gustong ibahin ang narrative, pero hindi po eh. Malinaw na malinaw po yan sa Department of Justice ngayon. Kasi nga, the witness came forward on his own solution. At kinausap natin na maayos. At ang informasyon niya ay talagang considered highly reliable. Pwedeng paniwalaan talaga ang kanyang mga sinasabi. Sir, Sir, si Elaine Pardon, siya po ba yung sinasabi before na malaking bagong witness? Yes, sir. Dalawa yan. Yung isang kapatid, nandun din, although may conviction na yung kapatid, kaya nga nagtatago sa batas dati yan. Si Elaine naman was given documents to travel by the principal. Ginamit sa pag-alis niya sa bansa. At ang reliability niya ng kanyang testimony is foolproof in many ways because his picture appears in the return of the cyber warrant granted by the court na sa isang ATM withdrawal na ATM ng isang missing sa Manila. Kaya ang tingin namin ay talagang reliable rin talaga. It also proves that Totoy or Don Don was saying the right thing. Totoo yung sinasabi niya. At ano yan, mas mabigat na dyan, na-witness siya rin na pagpatay. Sir, namin po na 10 tao yung na-witness siya pa rin. Sir, na-witness hindi siya yung mismo. Ang tingin ko, witness siya. Pero just the same. Alam mo yan, we want to get as much information as we can. At sabi ko nga, hindi madaling maglitis ng ganitong kaso at
kailangan talaga, likuin mo talaga yung ebidensya pwede. At ito yung isang pagkakataon na talagang mabigat ang mga paratang kasi mabigat ang kwento ng taong naroon sa pagkaganap ng krimen. Ginaganap yung krimen sa hanap niya. At marami, kasama siya ron. Kasama siya. Pero yun ang ating nakuhang testigo, kaya talagang mapasalamat din kami na meron pong pakikiisa sa ating gobyerno para sa bagay nito. Sir, kasama na po ba yung statement ni Kim Pagilongan po sa reklamo kanina?